Pag gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, yun din ang binabalik sa iyo. Daig kayo ng lola ko, di siya nagtatakot sa inyo. Sa problema maaasahan, malakas at matapang siya ang aking tagapagtanggol. Siya'y walang katulad na iba. Ako ay isang fairy. Daig kayo ng lola ko. Ngayong linggo na, 7:30 p.m. Parang nangitim ka. Sinulog ka ba ni Lord? Ikaw nga hayang mabuti eh. Ilaw ka ba? Hala, yun ang the story din pala. Oo naman. Parang common story na naman yun. Eh, yung the story of Bathala, alam mo yun? Oo naman. Wala ka bang story dyan na na-challenging? Eh, alam mo na pala lahat eh. Galing mo naman. Doon ka na nga, Lolo. Ano ba yan mga apo? Ba't naman for the away kayo dyan? Eh kasi Lola, Fernan seems to know everything na eh. Ay, halika nga kayong dalawa. Alam nyo, may iba't iba ang kakayahan ng mga bawat tao dito. Pero, may ikukwento ako sa inyo tungkol sa isang batang may kakaibang kakayahan. At ito, ang epiko ng Biag ni Lamang. Sa lugar ng Nalbuan, ang mag-asawang sina Don Juan at Namongan ay nakatira. Sunod ang kagustuhan ni Namongan sa kadahilan ng ito ay nagdadalang tao. Mahal, naihanda ko na ang lahat ng kakailanganin mo para sa panganganak. Ako ay hahayo muna para makipaglaban sa ating mga kaaway. Ito ay para rin sa ating tribo. Mahal, alam ko ang iyong pagbabalik ay walang katiyakan. Ika'y mag-iingat. Ihintayin ka namin ng anak mo. Nagpatuloy sa paglalakbay si Don Juan at nang marating ang lugar ng mga Igorot, siya ay napaslang at hindi na muli nakabalik. Samantala, nanganak na si Namongan ng isang bata na may kakaibang kakayahan. Aba, siya'y marunong na maglakad. Marunong na rin magsalita ang bata. Sandali, may nais sambitin ang bata. Tumayo ang bata at hinarap ang lahat ng katribo. Ako ay tatawagin niyong Lamang. Ninanais ko ang aking matandang sigibuan, ang aking magiging ninong sa binyag. Makalipas ang ilang araw, hinanap ni Lamang ang kanyang ama. Ina, ako ba'y isang ampon lamang? Nasaan ang aking ama? Nagkibit-balikat na lamang ang ina ni Lamang. Isang gabi, napaniginipan ni Lamang na pinatay ng mga Igorot ang kanyang ama na siyang nagpasiklab ng galit niya. Napagdesisyonan ni Lamang na sundan ang kanyang ama. Sa edad mong 9 na buwan, marami ka ng bagay na kayang gawin. Naway gabayan ka ng liwanag sa iyong paglalakbay. Mag-iingat ka, aking anak. Naglakbay si Lamang kasama ang kanyang tanda at aso nang marating ang lugar ng Igorot at siyang sumigaw na makita pinalibutan ng mga Igorot ang ulo ng kanyang ama. Magsitigil kayo! Ako ang anak ng taong inyong pinugutan ng ulo. Umuwi ka na lamang. Magagaya ka lang din sa iyong ama. Ibalik ninyo ang buhay ng aking ama. Hinahamon ko ang inyong tribo sa isang labanan. Tinanggap ang hamon, kaya pinaulanan ng mga ito si Lamang ng mga sibat, ngunit kasalo naman niya ang lahat ng mga iyon. Tatalo ni Lamang ang mga Igorot. Umagos ang dugo sa ilog Digan. Kinuha ni Lamang ang kanyang ama at inilibing ito ng maayos. Sa kanyang paglalakbay pauwi, siya ay napadaan sa ilog Amburayan. Siya ay naligo at sa hindi malamang kadahilanan ay namatay ang mga buhay na naroon sa ilog na iyon. Marahil namatay ang mga ito dahil sa dugo ng aking mga kaaway na aking pinaslang. Lilisanin ko na ang lugar na ito at ako'y babalik na sa aking ina kasama ang tagumpay ng aking nakamtan. Nabalitaan ni Lamang ang kagandahan ni Doña Inez Canoyan ng Kalinutian. Nagbihis siya ng magara at nagpa siyang umakyat ng ligaw. Pagdating ni Lamang sa bahay ni Doña Inez, nakita niya ang maraming manliligaw. Dahil ibig tawagin ang pansin ng dalaga, nakaisip siya ng paraan upang sa kanya mapabaling ang pansin ni Doña Inez. Aking puting tandang, ipagaspas mo ang iyong pakpak nang sa gayon ay magiba ang bahay nang mawala na ang hadlang sa aking panliligaw. Pagkatapos,
Umalulong ka naman aking mahal na aso, upang manumbalik ang pundasyon ng tahanan ng magandang dalaga. Ano ang iyong sadya? Ibig magbigay galang ng aming Panginoon sa iyong mag-anak. Gusto sana hingiin ng aming Panginoon ang iyong kamay. Hindi namin hinahadlangan ang iyong intensyong makuha ang kamay ng aming anak. Ngunit, maaari mo lamang pakasalan ng aming anak kung mayroon kang maibibigay na kayamanan na katumbas o higit pa sa aming yaman. Dahil sa nahigitan ni Lamang ang kayamanan ng pamilya ni Ines, agad silang naikasal at namuhay ng masagana. Wow, Lola, grabe po, no? From an extraordinary kid to living prince of Ate Ines, so romantic! Aba, Apo, ikaw ay marunong na sa mga ganyang romantikong bagay. Pero hindi doon nagtatapos ang etikong ito. Pagkaraan ng ilang panahon na paniginipan, ni Lamang na siya ay makakain ng isang berkahan. Mahal, sa oras na ako'y makain ng berkahan, ipahanap mo ang aking mga buto at sa ilang sandali, babalik ako muli sa pagkabuhay. Nang matagpuan ang buto ni Lamang, ito'y pinapugnay-ugnay ng kanyang asawa na si Ines, kung saan tumilaok ang manok at umalulong ang aso. Makalipas ang ilang oras, nabuo ang katawan ni Lamang at siya'y muling nabuhay. Sila ay nagyakap, syempre kasama ang aso at tandang. Simula noon, sila ay nabuhay ng masaya at masagana. Ay, naman Lola yung story mo. Grabe, Lola. Ang ganda ng epikong ito. Kaya nga po, Lola eh. Siguro, Lycean si Lamang kasi healer different and live different po kasi eh. Ito talaga, Apo. Madami mong kanuhan sa buhay. Ano ba mga Apo? Maraming kulay ang mundo at ang literatura sa ating bansa. Marami tayong mga kulay na kultura. Kaya ako'y may tanong. Kayo mga Apo, ano ang paborito niyong epiko?